Hi! Isang mapagpalang umaga po ngayong Saturday, May 31, 2025 na kung saan naging successful po ang naging hot pursuit operation ng mga ating kapulisan sa lungsod po ng Makati na kung saan nahuli po yung mga holdapper na mga nambibiktima ng mga ating kababayan na nahulihan po sila ng mga armas at naging successful naman po ang pagiging operation ng ating kapulisan Makati. Siyempre sa pamumuno po yan ni Police Major General Anthony Aberin na Regional Director po ng NCRPO at katuwang po sina Police Brigadier General Joseph Argeles, Acting Director ng Southern Police District. At syempre, kasama po dyan sa pagkakaaresto sa pamumuno po ng Police Makati na walang iba kundi si Police Colonel Jean De La Torre. Dahil sa ating pakiki-operation, dahil sa atin yung pasigasig ng mga kapulisan na nagbabantay para sa ating mamamayan, masusi pong nahuli po nila at dahil yan sa tiwala at suporta natin mga kababayan, kaya mga kaibigan, huwag po tayong natatakot kung bakit maraming pulis sa kalsada dahil para po yan sa ating kaligtasan. Ang sabi nga po ng Regional Director ng NCRPO na si Police Major General Anthony Aberin, walang puwang ang mga taong kriminal sa lungsod ng buong Metro Manila. Dahil pag kayo'y kriminal, pupuksain kayo ng ating kapulisan at pananagutin kayo sa ating batas. Kaya again, panoodin po natin kung paano po nahuli ang mga suspect dyan po sa Makati City. Actually, nagdagdag po tayo ng halos 500 na within Metro Manila. Kasi ang one-time deployment po natin is 10,000 plus. Then we will add 10,500 coming from the mobile forces. Ito po ay i-deploy natin sa mga piling lugar, kagaya ng kalsada, yung may high density na mga lugar, and at the same time, yung kung saan talaga pumupunta ang mga tao. And let's make sure na yung mga pulis natin ay andun talaga. May red teaming operations po tayo na nagkakandak ng inspection, of course, to make sure na yung mga pulis natin andun sa poste po nila. Then the moment na wala po sila doon kasi, they will be sanctioned administratively. They will be subjected for investigation. Tugon sa aming imbitasyon para araw, May 30, 2025 dito po sa Makati City Police Station. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kaugnay ng matagumpay na Midnight Anti-Criminality Operation na isinagawa kagabi bandang 11:55 PM sa Barangay Bel Air. Sa operasyon nito, 4 po na suspect ang sangkot sa sunod-sunod na insidente ng robbery hold-up. Kabilang sa mga na-recover ay baril, isang granada at mga ninakaw na gamit. Para po kasama rin po natin ang ating butihing Regional Director, Police Major General Anthony A. Aberin, sir, at ang ating District Director, Police Brigadier General Joseph R. Arguelles, sir, at ang ating Chief of Police, Police Colonel Jean De La Torre, ma'am. Para po sa paunang mensahe, pakinggan po natin ang ating Regional Director, Police Major General, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng robbery at stalking sa Makati City, kung saan ang mga suspect ay gumagamit ng mga uniforme at kagamitan ng mga ride-hailing companies upang maligaw ang atensyon ng publiko, mas pinaigting ng inyong kapulisan ang ating kampanya laban sa kriminalidad. Dagong alas 11:55 kagabi, May 29, 2025, nakahabaan ng Tordesillas Street, Colonel H.B. De La Costa Street, Barangay Bel Air, Makati City, ay nasaba ng operatiba ng Makati CPS sa tulong ng Duty Security Guards ng Makati Central State Association ang mga suspect na nakasuot ng joyride uniform at move-it vest. Isang mapanindang na taktika na nagpapakita ng pagiging organisado ng kanilang grupo. Sa kabila ng banta ng kanilang armas, kabilang na ang pagkakakumpiska ng isang granada, hindi ito naging hadlang sa determinasyon ng ating mga operatiba na sila ay matuntun at mahuli.
Ang matagumpay ng operation na ito ay bunga ng intensified anti-criminality efforts at sa ilalim ng estratehiyang AAA, the Able, Active at Allied. Sa pagkakataong ito, nakita natin ang tulong ng ating mga force multipliers tulad ng Bantay Bayan, mga security providers gaya ng Makati Central East Association at ang aktibong pakikilahok ng komunidad. Naging mabilis, maagap at epektibo ang ating pagtugon. Lagi ko po itong sinasabi sa ilalim ng aking pamumuno sa NCRPO, hindi natin hahayaang makapagtago ang mga kriminal sa likod ng kasinungalingan. Patuloy nating paigtingin ang presensya ng kapulisan upang tiyakin ang bawat lansangan sa Kamaynilaan ay mananatiling ligtas sa bawat mamamayan. Maraming salamat po at nakahanda na po kami sa inyong mga katanungan. Sir, pag-detalye lang, paano na-arresto itong apat? Magkakasama po ba silang nahuli? Magandang umaga po sa ating lahat at naganap po ang insidente noong May 29, 2025. Kahapon po ito, bandang alas 11:55 ng gabi. So maghahating gabi na po. At nakita sila na paikot-ikot sa area na kung saan ay napansin na rin ng ating covert operatives. So, meron eksakto na meron ding taga Masaya, Barangay Tanods na nandoon at ating pulis na nagro-ronda o nagpapatrolya. So, nung oras na yon, meron din eksaktong lumapit na accordingly na biktima na po talaga nila. At agad po yung kanilang description ay nag-jive po doon sa nakita na naglilibot na dalawang riding in tandem. At walang sinayang ang kapulisan, yung covert natin at yung nakadestino sa pads natin na hinuli, naghabulan pa actually at umabot sila sa Sedeño Valero, Barangay Bel Air. So medyo malayo po yung habulan at sa kabutihang palad po, nahuli nga po yung dalawang riding in tandem. Dalawa po na riding tandem. Bali, apat sila magkakasama. Dalawa po, magkaangkas. So dalawang motor ito. Pagkasama ang ikot nila, paano po? Modus nila? Actually, after investigation, napatunayan natin na talagang grupo sila. Silang apat na mga nahuli ay membro ng Batang City Jail. So, lahat sila ay may mga previous records na. Halimbawa, ito si alias Eugenio at si Morishi. Meron silang dalawa na standing warrant of arrest for illegal possession of firearms. Si Eugenio ay dati nang na-involve sa theft at may warrant of arrest sa Regional Trial Court 186 ng Manila. Na-serve niya na yun. Pero meron pa rin siyang mga previous cases na 6 na robbery. So, meron din siyang violation ng Presidential Decree 1602 noong 2022 at illegal possession of firearms noong 2023. Ito yung si Eugenio. Yung si alias Morishi, 26 years old, wala rin trabaho, taga Paco, Manila. May warrant of arrest na 10591 at meron siyang 2 robbery cases na involvement, previous cases. Meron din siyang Republic Act 9165 o illegal possession of firearms at na-involved din siya sa theft, isang theft case at illegal gambling. Ito namang alias Jarwin, 23 years old, meron siyang previous case for illegal drugs. Yung alias Raven na 20 years old, wala rin siyang trabaho, involved sa illegal gambling. Meron siyang previous case for illegal gambling.
this time may mga nakuhang baril at may granada pa. O gano'n kaseryoso ang lakad dito mga to, sir? May granada considering. Actually, kung ating titignan, previously kasi maraming insidente ng snatching at saka robbery, not only in Makati. Mayroon tayo sa Makati, mayroon dun sa Malate, and sa PGC. And it appears na itong mga apat na to ay ang plano talaga is papunta sila sa PGC. After roaming around, kasi maraming beses na paikot-ikot based dun sa mga CCTV footages. Pagkatapos nila dito, ang plano pala is aakyat sila dun sa Makati. So may tuturing natin na talaga namang based dun sa background nila is talagang dati na nilang gawain ito. So with the arrest of these four, we are convinced na talagang yung may mga previous pang ginawa rito, yung mga unsolved, unidentified suspects natin ng robbery at saka snatching is malamang. Sila yung suspect, and we're trying to investigate through coordination sa mga biktima kung ma-identify po itong mga suspects po rito. Sir, paulit-ulit, it seems madali sila nakakalabas dahil available. This time meron silang explosive. Tingin niyo mahirapan? Siguro po yes, tama po kayo diyan. Available kasi yung nakukumit nila. So this time around, kaya lang isa lang yung nakahawak ito, hindi naman lahat nakahawak ng ganyan. So it depends sa depende na lang po sa korte kung ano magiging discussion. Kanina yung naka-attribute yung granada. Sir, doon po sir sa tumatayong leader ng grupo nila, si Mr. Eugenio. Yung Elias Eugenio, sir. Ma'am Milvino, ano po pangalan ng grupo nila? Actually, wala kaming na-detect na pangalan, no? Pero kasi pumasok to sa radar namin and base sa profiling namin. E ngayon, previous press statements namin, ito yung Jordan Boys na tinatawag namin. Base sa profile, sila yung mga grupo na nakikilala dahil sa common na pagsusuot ng Jordan na sapatos. Kaya sa radar namin, pinakalanan namin ng Jordan Boys. Okay. Meron din po silang dala dyan na parang pellet gun. Kasi alam po natin, hindi po totoo yan eh. Pero nagagamit po nila yan kapag inilabas na, akala totoo. Ganun po ba naging impression ng mga biktima? Yes, inamin din nila na isa yan sa pinananakot nila, no? Kapag gumagawa sila ng krimen, yan ang pinangtututok nila. So, mas mabilis daw para sa kanila na makakakuha ng mga gusto nilang biktimahin sa paggamit ng baril. Ma'am, padetalye lang po kasi paano pa po sila iikot tapos manunutok pa o hahablit na lang sila? Sir, kagabi po, ang nangyari ay umiikot-ikot muna sila, sir. Yung isang motor na magkaangkas muna, sir, ikot-ikot muna sa area, sir, sa may De La Costa actually. So magkahiwalay sila. Pero yung distansya nila, sir, mga 200 meters. So makikita mo, sir, tapos, sir, magtatabi and then iikot ulit. So yun yung ano nila, sir, na talagang tumitingin sila. At yung ganong oras kasi, sir, dito sa area na to, marami pa rin talaga, sir. And to think, sir, na syempre, sir, sahod days. So, magsasahod na. Alam din nila, sir, nakaabang din sila, sir, dun sa mga lalabas sa mga buildings. At yung mga nag-overtime, sir, yan ang mga targets din nila, sir. Ma'am, pero pag naikutan na, pag na-profile na nila kung sino, paano ba? Hinahablot, inututukan, paano bang ginagawa nila? Sir, yung ginagawa nila, sir, didikitan. Kaya, sir, merong, kaya, sir, ano sila convoy eh. Kumbaga, kapag positive na, sir, yung target nila, didikitan lang, sir, and then tinututukan na lang, sir. Tapos sabay kuha na, sir, sa gamit. Napansin din po namin, may mga damit na. Ano po ang purpose ng mga damit? Bakit po may mga extra damit sila? Yes, sir. At yan din ang inamin nila, sir, na since may mga pupuntahan pa silang lugar.
So sa totoo lang, inamin nila na yung BGC nga, akyat pa sila sa BGC, magbibihis na naman sila sir para hindi ka agad matunton o makilala. Yan sir ang purpose ng extra na damit na nakita natin sir sa kanilang possession. So sa investigation po, saka sa tracking, mahirap pala na ma-identify nyo kasi sabi nakapula, tapos biglang naka-gray or naka-black. Ganun po ba nagiging hindrance RT? Tama po yun. Actually, kung minsan, itong mga ang modus ng mga to is pinagpapatong-patong nila yung mga damit nila so that the moment na nakapabiktima nila, while mobile sila na tumatakas, pwede nilang alisin yung nakapatong na damit. And may dagdag ko lang, yung paggamit nila ng replica ng baril is, dati kasi yan, kung wala pang Comelec gun ban is, walang kaso yan eh. Kung if you are in possession of this, is wala kang magiging kaso. Kasi hindi naman ito talaga tunay na baril. But with the Comelec gun ban, is of course, magkakakaso po sila ng violation ng omnibus election. Kahit na replica po ito. Yun siguro ang hindi nila alam. Kaya gumamit pa rin sila, not knowing na pwede pa rin silang kasuhan kahit replica yun. Baril po gamit. Sir, related ba sila dun sa in-recent last time? Yung mga riding in tandem? Actually, kagaya ng nabanggit namin nung nakaraan, halos magkakakilala sila kasi nakikita sila sa mga lugar eh. Pero it does not mean na grupo siya, isang grupo. We believe na ibang grupo naman ito, pero magkakakilala sila. Kasi previously, inamin ng mga nahuli nating suspect na halos magkakakilala sila pag magkatinginan lang, alam na nila yung ano yung mga lakad ng bawat isa. Sir, ilang grupo ba yan? Yung mga tinututukan nyo rin sa southern area? Ng mga... Base sa intelligence information namin, merong 5 grupo na nag-operate din. Makati, Malate, and Taguig. So, yan yung mga naka-profile sa intelligence information namin. Pero in the honest of the two groups, may 3 pa so far. Not necessarily kasi, no? Alam no, yung grupo na yan, parang ano lang yan eh. Parang cell lang na pag nahuli mo yung isa, meron pang naiwan, kukuha lang ng bagong part. Parang ano lang yan, parang change of command. But siguro dahil sa mga pinaigting natin na security anti-criminality measures, particularly sa Makati Business District at sa BGC, at sa sunod-sunod na pagkakahuli ng kanilang mga kasamaan, I think they will think twice now na malalaman nila at sasabihin nila sa sarili, this is not the place na magagawa nila yung mga nefarious activities nila. RT, sa buong NCR, kung nabanggit mo ni Didi na 5 groups sa NCR po, ilan pa pong area tinutukan natin? Actually, lahat naman ng cities at for sa municipality ay pinaiting natin ang seguridad. As a matter of fact, yung intensified police visibility natin ay nagbubunga na. Kasi take this one as an example. Because of the presence of our police officer on the street, ay nakapag-responde po talaga tayo. Without them, walang mangyayari po, hindi natin mahuhuli. And with the active participation po ng ating stakeholders, na sila yung nag-report at katulong sa pag-identify at paghabol ay nakuha po natin sila. And speaking of yung tinututukan, may mga places tayo na tinututukan, lalo na yung mga places kung saan maraming turista, kagaya dun sa may parting MOA, parting Malate, dito sa Makati, particularly sa San Antonio, Bel Air, Salcedo, and doon sa BGC, mas binibigyan natin ng attention kasi mostly kasi may mga foreigners tayo dyan. Kahit wee hours of the night, may mga naglalakad na foreigners. So, ang ginawa nating deployment dyan is hindi lang yung mga naka-uniforme. May mga covert operatives tayo na naka-deploy dyan na talaga naman, ito lang ang tinututukan nila. Yung motorcycle riding criminals, especially sa oras po ng gabi.
Sir, with the launching ng Monday, ng intensified police visibility, although ilang araw pa lang, no, may napansin na ba kayo na improvement sa police response? Actually, may mga improvement na po tayo, just like isa accomplishment ng isang araw dito, doon sa Taguig, and dito po sa San Juan, sa Green Hills, na aresto rin po natin yung nanghablot or kumuha po ng mga diamonds, and may, as I understand, may press conference din sila sa kabila sa arrest po ng mga kumuha po ng mga diamonds. And masasabi ko na at this early stage ay nagkakaroon na po yung ng bunga yung maximum deployment po natin. And of course, may naririnig na rin po kaming papuri po dun sa social media, yung presence po ng mga pulis. Na nagtataka sila kung ano ba yung activity, ano bang meron, bakit ang daming pulis. So we are trying to explain na ito na po yung yung araw-araw na makikita ng ating mga kababayan, yung pinaigting na deployment natin, at talaga pong makikita na po nila yung ating kapulisan as early as 4:30 AM na talagang nakadeploy sila sa mga bases of convergence. Thank you. Gusto ko rin, I take yung opportunity na to, no? Would like to appeal dun sa local government natin, sa local chief executive, especially for the opening ng natin, ng bagong mga sanggunian. Would like to appeal na sana magkaroon tayo ng ordinansa sa buong Southern Police District or sa buong Metro Manila na sir, na maging ordinansa na ipinagbabawal ang pagsusuot ng helmet pagbaba ng motorsiklo habang naglalakad o papunta sa mga establishments. Malaki ang maitutulong nito sa natin, sa pag-solve ng crime. At the same time, makikita natin sa mga CCTVs ng mga recent or mga nakaraang robbery hold-up incidents, naka-helmet sila hanggang sa loob ng establishments. So, kung ipinagbabawal ito ng mga ordinansa sa lahat ng mga syudad natin dito sa Metro Manila, masisita agad pagbaba pa lang ng motor na nakasuot pa ng helmet. Masisita ng security guard, masisita ng barangay, at masisita ng ating mga kapulisan na nasa lugar. So, sana matugunan ng ating mga local government. Gaya ng ginawa ng Quezon City. So, you think, sir, magiging malaking difference niya? Yes. Malaking difference. Doon pa lang, makaka-capture na sila ng CCTV ng mga establishments. Kasi ang 3 hours na backtracking and forward tracking will take us mga 3 or 5 days din bago natin makuha yung buong storya kung saan sila dumaan. So, kung doon pa lang, sa time of incident, makapture na sila, mas madali natin ma-identify at mahabol yung mga perpetrators nitong mga ganitong aktibidad. Sir, appeal niyo pala doon sa mga nabiktima nila. I'm sure marami naghihintay ng RT baka may appeal kayo sa mga nabiktima nitong grupo na to. Sa mga previously na naging biktima ng mga grupong ito, kung pwede po ay dumulog po kayo dito sa Makati City Police Station para ma-identify natin. Baka isa po sila sa mga nang-biktima po sa inyo. And of course, nananawagan din po kami na ang inyong kapulisan dito sa NCRPO ay 24/7 po. Kung may problema or may isasangguni po kayo ay mangyaring ilapit niyo po kagad sa amin ng gano'n ay amin pong ma-action kagad ang inyong mga reklamo. Maraming salamat po sa lahat sa kinatanungan mula sa media. Kasabay na pinaigting na police visibility sa ilalim ng direktiba ng ating Regional Director, Police Major General Anthony A. Abrinzer, at ang kanyang AAA framework, Able, Active at Allied, na mas pinalakas pa natin ang presensya ng kapulisan sa lansangan, ang ugnayan sa komunidad at ang mabilis na tugon sa anumang banta sa kapayapaan. Muli maraming salamat po at magandang araw. Hihingi kami ng mga videos. Meron po tayo